Isa nga po mga idol ang Miami Heat sa mga teams na sa kabila ng pagkawala ng ilan sa mga key player, iilan lamang nga po ang kanilang mga nagawang move. Sa katunayan, maliban sa pagkuha kay Kelly Oubre sa NBA draft at ang pagkuha kay Alec Burks, wala na nga silang ibang nagawang pagbabago. Kaya upang hindi nga sila masyadong humina, gagawa nga po si Coach Erik Spoelstra ng bagong game plan. Una sa listahan ay ang gagawin nilang pagbabago sa starting lineup kung saan balak nga nitong gumamit ng Twin Towers sabay sa kanilang rookie big man na si Kelly Oubre at ang kanilang superstar na si Bam Adebayo. Dahil dyan, ibabalik nga po si Bam Adebayo sa kanyang dating posisyon na power forward at habang ilalagay rin naman si Oubre bilang starting center para magkaroon ng iba't ibang klaseng opensa at depensa sa laro. Samantala, pinag-usapan nga po noong nakarang araw sa social media ang balita na posible nga daw hindi ulit makapaglaro si Jared Vanderbilt sa training camp, sa preseason at maging sa unang mga laro ng Los Angeles Lakers sa regular season dahil sa injury sa paa since hindi nga siya sumailalim sa operasyon ng nagdaang Pebrero. At dahil sa kalagayan nito ngayon sa kanilang team, malinaw, prone to injury na nga at posible nga pong hindi na naman makapaglaro ng ilang linggo o buwan na siyang makakaapekto sa kanilang kampanya. Subalit pinabulaanan rin naman nga ito ng isang Laker insider dahil bagamat posibleng mawala si Vanderbilt, hindi rin naman nga ito magtatagal. Gayong sisiguraduhin lamang nila na 100% ang kanyang kalagayan kapag tumungtong ito sa loob ng court. Kaya habang wala ito, pansamantala muna nga siyang papalitan ng kanilang 7-footer big man na si Kyler Kelly na pinapirma nga po nila ng training camp contract. Kagaya kay Vanderbilt, isa rin naman nga itong defensive player na merong athleticism at mabilis gumalaw. Kaya habang wala si Vanderbilt sa kanilang training camp, sa preseason siya muna ang inaasahang papalit sa kanyang pwesto. Sa kabilang banda naman, matagal na rin naman nga po ang nakakalipas mula ng huling nakapasok ang Philadelphia 76ers sa Eastern Conference Finals. At kahit man parati lang nagiging contender ang team na ito simula ng pangunahan sila ni Joel Embiid hanggang second round lamang nga po ang kanilang nararating. Ito na nga ang pinakamalayo nilang napupuntahan. Kaya medyo nasasawa na nga dito ang kanilang buong prangkisa na siyang hudyat para mag-all-in sa pagbuo ng bagong super team sa pagkuha nila kina Paul George, Caleb Martin, Eric Gordon at Andre Drummond na ipangpapalibot kina Joel Embiid at Tyrese Maxey. Ngunit isang malaking katanungan, kung kakayanin nga ba nilang makipag-compete sa defending champions na Boston Celtics? Well, ayon nga sa balita ng isang analyst mula sa ESPN, kung meron man nga pong isang team sa Eastern Conference na may kakayahang talunin ng Celtics, eto nga ay yung Philadelphia 76ers since bukod sa paglakas ng kanilang firepower sa opensa, mas lumalim rin naman nga po ang kanilang bench at front court. Kaya magiging advantage nga nila sa tuwing kalaban nila ang defending champions. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.